First, pag-uusapan natin ang hot topic sa pep.ph this week. Hot topic number 1. Miss Universe Philippines Pia Wurtzbach umamin na nag-uusap pala sila ni Pinoy. Kaya tuloy nagkaroon ng speculations ang pepsters na hindi kaya may relation yung pagkapanalo niya sa Binibining Pilipinas sa pagiging close niya with Pinoy. Tapos kinonfirm to ni Pia Wurtzbach sa Aquino and Agunda tonight nung tanungan siya ng Chris Aquino. Yes. So sabi ng ating isang pepster na si Trunes, no wonder she got the crown. Ay, grabe. Tapos may isa pa na nag-comment si Marty Lake na Etchos, ginamit ka pa talaga to divert issue with the Mama Sapano. Hindi na kasi tumalab yung ka-cry-cry ni Chris Aquino. Ang feeling ko naman dyan, kasi every year naman, pag ginaganap yung Binibining Pilipinas, lagi na lang may question kung sino yung nanalo. So, correct. Hindi na to bago. And then, tapos naging controversial lang to kasi nagtanong si Chris kay Pia and then nagsalita si Pia and then nag-comment si Chris Aquino na she will be a good sister-in-law. So, mas lumaki yung issue. Yun. In fairness, supportive si Chris. Gusto niya na magpalaban si Pinoy. Ano pang sabi ng pepsters? Pero apart from the negative comments, meron din namang sumusuporta dun sa kung meron man talagang possibility na magkaroon ng romantic involvement yung dalawa. Sabi ni California Star, dapat lang magka-love life na kesa puro Pilipinas iniintindi ni Pinoy. Kasi hindi naman siya nire-respeto. Tapos sabi ni Nicolets, good for the president, time to enjoy himself. Hindi lang yung puro stress. So, may mga pagod naman sila, di ba? In fairness. Ayan, segue tayo sa hot topic number 2. Danica Soto Ping-Reese reveals her fear about Dad Vic Soto's relationship with Pauline Luna. Habang si Pia Wurtzbach ay nauugnay kay Pinoy, ang kanyang super BFF na si Pauline Luna ay very happy naman with her boyfriend na isa ding older man na si Vic Soto. Who is 60 years old. Yes, and Pauline is only 26. So, ilan ang age gap niyan? 34 years. Pero pinagmat pa kita. Pinapera na yun. Ayun, kasi recently, nagsalita ang panganay na anak ni Vic na si Danica Soto about dun sa relationship ni Pauline and Vic. Ang sabi niya, kahit hindi pa rin maaalis sa kanya na magkaroon siya ng konting agam-agam dahil sa age gap ni Vic at ni Pauline. So, syempre siguro may mga... Hindi pa din siya. Pero, you know what? Concerned kasi si Danica to her father. So, hindi maaalis yung pagdududa man and may impression kasi sa Pilipinas na kapag malayo ang edad nung, for example, ni Vic kay Pauline, kino-question yung relationship. So, it's something na nangyayari sa Pilipinas. Correct, understandable. But still, kahit na gano'n, in fairness kay Danica, very supportive siya sa kanyang daddy na happy siya na kung saan happy ang daddy niya, dun din siya. And aside from that, natutuwa si Danica kasi si Pauline, kahit wala pala si Danica sa bahay nila, dumadaan itong si Pauline sa house nila Danica para magbigay ng mga kung ano-ano sa kids ni Danica. So ano dun yung effort to reach out to the family? Not only to Vic, but to the people close to Vic. And at the end of the day, ang importante lang naman dyan, you support your loved one kung saan siya masaya. Yes, love, love, love! Okay, so after that, let's go from one beauty queen to another. We talk about Pia kanina, and now let's go to Christy Lynn McGarry na naging controversial din dahil siya yung kinaranahan na Binibining Pilipinas Intercontinental 2015. It turned out na nirepresent na pala ni Christy Lynn ang Pilipinas sa Miss Intercontinental noong 2010. So, ang pinag-usapan dito kung will she keep the crown? And then, according to a text message from BPCI, that's Binibining Pilipinas Charities Incorporated, that walang mangyayaring crown switching kasi ang inisip nila, dun sa mga nanalo, ililipat yung mga crowns from, for example, si Rogelie Katakutan na kinaranahan ni Supernational. Sana yung mag-replace kay magpapalit sila ng crown. Yun yung mga usap-usapan, right. Diba? Ibig sabihin nito, Christy Lynn will represent the country in Miss Intercontinental 2015. Ang
take ko dito baka magkaroon to ng controversy kasi as far as I know, I'm no beauty pageant expert pero wala pang nangyayari na ang isang beauty queen represented the country in the same international pageant. So paano yun? Well, ang nangyari kasi before, like in the past, like si Risa Santos, who was a former Pinoy Big Brother housemate na now who is residing in Canada. Nag-represent siya ng Canada in 3 different international pageants. Miss World 2011, Miss Universe 2013, tsaka Miss Earth 2006. So hindi siya the same international pageant. So wala pa, as far as I know, wala pa na isang beauty queen na nag-represent ng kanyang country in the same international pageant. Okay, pero at least pero yun nga, since may final decision ng ating BCI, so si McGarry na talaga ang mag-represent for Miss Intercontinental. In terms kay McGarry, so ang galing din na sa Q&A, may laban ng Pilipinas. Alright, to know more about these stories, you can click on the links below or log on to www.pep.ph. Or follow us on our social media accounts, pep.ph for Facebook and Viber public chats, or at Pep Alerts on Instagram and Twitter.